Hi po, sa video na ito ipapakita ko naman sa inyo kung paano gawin yung reverse sourcing gamit ang Keepa. So palagay ko matutuwa kayo dito kasi talagang pampadali ng trabaho. So kung napansin nyo yung naunang video super haba niya kasi talaga ang hirap nung palipat-lipat tapos nag-skip tayo ng pages, di ba? So ngayon, yung Keepa, tutulungan tayo na mag-filter out ng mga products. So punta na tayo, okay? Para makita nyo kung ano ibig ko sabihin dito sa screen ko. So ito tayo sa screen ko and then nasa Google tayo as usual. So ang unang gagawin natin ay pumunta sa keepa.com. Tapos pupunta na tayo ngayon sa data tapos sa category 3. So dito, hindi tayo pumunta rito para tignan kung ano yung maximum o yung highest sales rank o yung 1% niyan. Okay, kundi ito na mismo yung gagamitin natin. Kung maalala nyo, 'di ba, andito na yung mga subcategories, subcategories, mga ganyan, 'di ba? So ang gagawin natin is imbis na pumunta tayo dun sa Amazon kanina tapos all departments as mag-niche down pa tayo. Dito na tayo mag-niche down. As in ito na 'yon. Okay, dito na. Tapos punta tayo sa arts, crafts and sewing kunyari. Tapos tingnan natin 'to. So mag-niche down ako, punta tayo sa siguro sa sewing na 'to. Tapos sewing project kits. Tapos pwede nyo either i-click yung Amazon para mapunta kayo dun sa Amazon page niya. Pero hindi ko yan nire-recommend, okay? Ito, hindi ko nire-recommend yung way na yan. Pero nire-recommend ko ay ito, i-click nyo yung ano na yan, yung magnifying glass na yan, yung bagay na yan, para mapunta kayo dito. Tapos, since andito na kayo, so may mga ilang bagay muna ako ituturo bago tayo mag-proceed. So, pag nakakita kayo ng mga 3 lines na ganito, yung mga yan, sa mga columns na to, so, pwede nyong i-filter yung mga bagay gamit yan. Okay, kunyari, click ko yan, okay? Contains, kunyari, I guess this time wala siyang option. So, check natin tong current. Ayan. I guess ito yung kanyang sales rank or something. Okay, sales rank. So, kunyari gusto ko ng less than, ano yung 1% niyan na nakalimutan kong kunin. So, balik nga tayo sandali. Okay? Balik tayo sandali. Teka lang. Balik tayo sa clothing, arts, crafts, and sewing. 29,363. Tapos, 751. Ayan. Times 1%. 293,000. So, ano na lang, 290,000 na lang titignan ko. Tapos, balik tayo doon. So, sewing, tapos sewing project kit. Okay, yan. Kiklik ulit natin to. Itong ano na yan. Yung magnifying glass na yan. Tapos dito, ang gagawin ko dito sa 3 lines na to ay less than or equals 290,000. Tapos apply. Tapos anong ginagawa nito? So, anything na 290,000 and pababa, yan, nililist niya na dito, di ba? So, tinatanggal niya yung mga results na above 290,000 yung sales rank. Tapos itong buy box na to, I guess gagawin kong, di ba, ang hanap natin ay 20,000. So, greater than or equals 20. I mean, di 20,000 kundi $20. Tapos apply. So ngayon makikita nyo na ang ititira na lang niya, kanina 'di ba may mga $8 mga ganyan na items, 'di ba? So hintayin natin fini-filter niya pa. Pero dito makikita nyo na tatanggalin niya lahat ng below $20. Nakita nyo? Ayan na siya, 'di ba? Ayan na siya. Tapos ano pa yung mga gusto natin? Teka lang hanap tayo ng mga columns na gusto natin ditong makita. Okay, buy box is FBA, yes. Okay, tama yan. Gusto natin yan. Okay, new hazmat. Ayaw natin ng hazmat. So check natin. No, hazmat. Is heat sensitive, ayaw din natin. So, no. Okay, apply natin yan. Ayaw natin ng mga meltables. So, hazmat, no. Apply din natin. Tapos, out of stock count, current Amazon price. Ayoko na may Amazon. Teka lang. Pwede ba nating tanggalin? Ayoko niyan. Amazon 90 days, 8%. Check nga natin to. Nagkamali ako. Sorry. Kamali ako ng chinek. But anyways, yan. Tanggalin na lang natin. Tapos pala, by the way, makikita nyo rin dito na may 19 na maliliit. Ewan ko nakikita nyo, i-zoom natin. Okay? I-zoom natin ganyan. Yan pala dapat ginawa ko na yan kanina. So pag may nakita kayo na 19 dyan, or 9-1, basta yung arrow na yun, tapos may 9 saka 1. So, pag clinic nyo yan, pag nasa taas yung 9, tapos nasa baba yung 1, 9/1, so from highest to lowest. Pagka clinic nyo ulit yan, 1/9, mawawala siya, tapos ulitin natin, click nyo ulit. So, 1/9. So, ang ginawa ko lang, i-clinic ko lang yung mismong title. Okay, yan, tingnan nyo. Diyan siya lilitaw, di ba? Ayan, so, yan, nakasort siya. So, yan. Tapos ito yung 3 lines na sinasabi ko kanina, yung less than or equals. So, naglalagay tayo ng dyan, ng filter. So, yan, balik na tayo sa regular na view. So, yan. Tapos, by the way, okay, kunyari lang, anong mga filter na ginamit ko rito? So, i-click nyo lang to, show active filters. And then, makikita nyo yung mga filters na ginamit ninyo. Para lang alam nyo, kasi minsan walang resulta or
nababad trip kayo sa resulta. So, tingnan nyo lang, baka may nasobrahan kayong filter na hindi nyo sana gustong galawin. So, ayan. Tapos, by the way, okay, sorry kung nag-side tayo kasi mahalagang malaman nyo to. Tapos pala, dito sa, configure columns. So, kung gusto nyo lang, makita yung ilang mga data, kasi may mga data dyan na ayaw nyong makita, kunyari. So, tanggalin nyo lang dito. Ayan, nakita nyo may nawala dun sa pinakakanan dun. Okay, itong current, tanggalin natin. Nakita nyo may nawawala, may lumilitaw. So, I'll leave you to figure this out kasi masyado itong mahaba. At ako personally, wala naman akong tinatanggal talaga. So, hinahayaan ko na lang. So kasi para sa akin parang masyadong maraming bagay na kailangan galawin. Nakita nyo ang habang listahan. Pero I would imagine na pag na-isolate nyo yung gusto nyo na mga columns, so magiging sa inyo, magiging beneficial sa inyo. Ngayon kunyari natanggal nyo lahat. Kunyari lang, natanggal ko lahat, parang ganon or something, di ba? May nagawa ako. So ang kailangan nyo lang gawin ay reset columns. Tapos babalik siya sa dati. Teka lang, pakita ko ulit. So kunyari tinanggal ko yung mga yan. Okay, yung mga bagay na yan, marami akong tinanggal kunyari. Hide all, yan. Kunyari, natanggal ko lahat. Anong ginawa ko? Parang gano'n, nawala. So, ang kailangan nyo lang gawin ay reset columns. Okay, so, huwag kayong magalang magkamali kayo, reset columns nyo lang. Tapos, kunyari, tinanggal ko to, okay, 90 days out of stock, kunyari may mga tinanggal ako dito. Kunyari lang, tinanggal ko yung mga yan. Tapos, gusto kong i-save. Kunyari, naset ko na, nakuha ko na yung columns na gusto ko. Okay, ang gagawin nyo lang ay i-load nyo yan or load save. Tapos, save current configuration as, kunyari, X, kunyari, o kaya Coach Jonel. Coach Jonel settings, kunyari lang. Okay, save. Tapos, kunyari, natin yan. Kunyari, may nagawa tayo. Okay, kunyari, na show all natin. Kunyari, dami, di ba? Kunyari yan. Tapos gusto kong ibalik yung setting na nagawa ko na kasi nakuha ko na siya dati. So punta lang ulit kayo sa configure column sa load save, okay? Tapos pick nyo lang yan, yung Coach Journal settings na sinave nyo dati. So pwede kayo mag-iba-ibang settings, huwag kayong mag-alala. Tapos load. Tapos yan, maglo-load na yung sinave ninyo. Ganon, di ba? Tapos pagka na-filter nyo na to, okay, so finilter na natin siya, di ba, na 200,000 and below, 290,000 and below. Yung price niya ay $20 and so ibalik nga muna natin yung columns sa sa default. Okay, reset columns yan. Tapos, kunyari, na-filter out ko na yung gusto ko, di ba? So, tingnan nga natin yung active filters natin ulit para sure. So, 290,000 pababa, buy box ay 20 pataas, ay walang hazmat, walang heat sensitive. Okay. So, kunyari, yan ay nagawa ko. So, pwede natin siya ngayon na tingnan na isa-isa. So, ako kasi, para mabilis, pwede mo naman siyang buksan isa-isa. So, eto pala by the way, baka lang malito kayo, papakita ko So, pag click nyo to, may lilitaw na ganyan. Tapos, make sure na i-click nyo ay right-click, open new tab. Kasi, ang pwedeng mangyari dito ay pag click nyo yan mismo, so, bubuksan niya yung page na yan. Tapos, mawawala yung result na kanina. So, kung gusto nyo bumalik doon, pwede nyo i-back. Pero minsan, baka hindi siya bumalik. Okay, so yan, kunyari, diba, hindi na siya bumabalik kung minsan. Tingnan natin kung babalik siya pag binak natin. Ayun, so bumalik siya. So, hassle. So, make sure na lang na i-click nyo yan, tapos right-click nyo dito, tapos open new tab para, kung gusto nyo siyang tingnan, nandito na siya. Another way para gawin yan pala is, ayan, wag nyo na buksan to actually. I-hover nyo lang yung mouse nyo, tapos dapat usually may lumilitaw dyan, pero hindi ko alam kung bakit di siya lumilitaw, okay? Hindi ko alam kung ano meron dito, pero ako pagka hinuhover ko yung mouse ko dito dun sa red na browser, lumilitaw na siya rito. Pero I guess wala ngayon. So tingnan nyo na lang dito yung mga keypa niya. Kung gusto nyo siya. Tapos pwede nyo siyang i-open dito na lang. Click nyo yung Amazon na maliit na yan. Para mabuksan nyo siya. Para lang nandito pa rin to, 'di ba? Para lang titignan nyo lang yan. Ayan, buksan nyo na yung mga yan, 'di ba? Kasi filtered nyo naman yan, di ba? Filtered nyo na siya. So, pwede na kayong, pwede nyo nang tignan yung mga products na yan isa-isa. Tignan nyo na yung keepa nila. Tignan nyo na yung data nila, di ba? Tapos, pwede nyo ring i-advanced filter dito. So, pwede nyo pang dagdagan yung mga filters. Pero kasi may gagawin pa tayo mamaya using ito. May separate tayo na dito na video dito. So, mamaya na natin dadaanan yan. So, dito muna tayo sa product finder na to. Mamaya yan sa next video. Daanan natin mamaya. So, pero pwede. Yun lang sinasabi ko. So, kung ano yung tuturo ko dun sa next video, applicable din siya dito this way. Tapos, find products natin para makabalik tayo ron. Pero mamaya na lang para meron dedicated video para doon. Makikita nyo yung mga products na nag-fit dun sa criteria natin kanina. Pwede nyo na tignan isa-isa. Tapos, kagaya nung sa manual kanina na anong gagawin natin? I-google natin. So, syempre, titignan natin to mga to. Diba? Kung maayos ba yung data buy box statistics, kung variations, titignan natin yung variations, tingnan natin lahat yung mga usual na checks, kung ungated, ganyan-ganyan, di ba? So, i-google na lang natin. Di ba? Ganun lang kasimple. So, hindi ko na pahabain yung pag-google kasi nakita nyo na yan kanina dun sa naunang video. Yan po ang ating reverse sourcing with Keepa.
And I hope na-excite kayo sa potential nitong Kipa na to kasi maraming mga tools kagaya ng Jungle Scout or Helium 10 na yan din yung ginagawa, nagfi-filter din. Tapos ang mamahal ng mga products na yon. Samantalang itong Kipa ay 19 euros lang. So 20-21 dollars, 'di ba? So super mas mura siya and it does the same thing. And kung hindi para sa akin mas powerful pa siya kasi maraming settings. Makikita niyo sa next video. So kung excited na kayo, punta na tayo sa next video. I'll see you there.